Itigtala po natin ang ating verse, Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them to the bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen! Tignan po natin ang ating J1 mo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am partnership with Christ. I am part of something big. And I am not extreme. Amen? Praise the Lord. Ngayong araw po ito, ngayong umaga nito, tayo ay muli idadako sa salita ng Panginoon. At nung last week po ay ang ating topic ay patungkol sa magtiwala at manatili sa presensya ng Diyos. Amen. Ay po may patuloy na titiwala sa ating Panginoon. Amen. At sa umaga po ito, samahan niyo po ako sa Luke chapter 2, 36 to 38. Ang sabi po dito, there was a very old prophet, a widow named Anna, daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She had been married for only 7 years and was now 84 years old. She never left the temple. Day and night she worshiped God, fasting and praying. That very same hour, she arrived and gave thanks to God and spoke about the child to all who were waiting for God to set Jerusalem free. Ang Diyos mo ang magpala sa kanyang banal at buhay na salita. Amen. Yan. Diyan na po. Makapagbasa ba? May ilaw. Amen. Ang topic po namin ngayong umagang ito ay a life devoted to God. Sabihin nga po natin, a life devoted to God. Diyos. Ang ating bubuhay na kalahan sa Diyos. Amen. Sa buhay po ni Ana, siya po ay prophet. Siya po yung nag-iisang prophet na babae sa New Testament na binanggit dito sa buhay po ni Apostle Luke, sa disipulo si Luke po ang sumulat. Ang sabi po doon, may isang babae o propeta na ang sabi ay matanda na. Ang sabi ay, siya ay baog. 7 years na nagsama ng kanyang asawa at siya ay, ang sabi ay, nanatili, hindi siya umaalis sa templo. At ang sabi niya, sabi dito, 84 years old na siya. So, ibig sabihin, kung 14 years old, nag-asawa, dahil yun po yung karaniwan nila nung una. 40 years of plus 7, so 21 years old, siya po ay biyuda na. Pero ang sabi po doon, 84 years old na siya. Pero hindi siya umalis sa templo ng Diyos. Wow! Sino po dito lagi ang gusto nasa simbahan o sa bahay-sambahan ng Diyos? Yung siya laging nasa presensya ng Diyos. Amen. I pray po pagkatapos natin marinig ang kwento ni Ana, tayo naman po kahit hindi linggoy pumunta sa church at manalangin. Amen ka ho? Tayo po ay linggo na lang nabunta din Alam niyo na po, ang church po'y bukas araw-araw.
At pwede po kayong pumunta dito para mag-pray. Lugod tayo bilang. Amen ka po? Bago yun ang pandemic, actually, meron po tayong prayer chain. Prayer chain na yung 1 hour, 1 hour. Ano? Ang worship team noon, mayroong nagsimula ng 6 a.m. to 7. Meron pong 24 hours na pananalangin. At ito po'y nawala na after ng pandemic. Bakit kaya po? Dahil nasanay na naka-online, aba hindi na napunta sa church. At pagka-prayer meeting, ay sa online na lang magjo-join. Alam niyo ba, when we come to the presence of God, ikaw lang at ang Panginoon na makasarap po sa presensya ng Diyos. At yun yung buhay ni Ana. Si Ana po siya po ay naghintay ng kapuntuparan ng pagdating ni Jesus Christ. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, may isang propeta ng pangalan ni Ana, isang balo, anak ni Panuel mula sa lipi ni Aser. 7 taon pa lang siyang kasal at 84 na taong gulang na. Hindi siya umaalis sa templo. Araw at gabi ay sumasamba siya sa Diyos. Nag-aayuno at nananalangin. 38, nang oras ng iyon ay dumating siya at nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ang tagpo kong ito'y noong ialay o dalhin ni Joseph at ni Mary si Jesus nung bata pa lang. Kasi sa Leviticus 4, sabi, kapag ang bata ay nakapitong araw, ang sunod na araw ay isang dadalhin sa templo, i-dedicate. Kaya nung time na yun, yung tagpong iyon, si Ana, siya po'y nag-iintay na makita si Jesus, yung bata, at alam na alam niya. Doon pagdating doon, kita niyo yung sanggol, alam na alam niya, ito na yung hinihintay niyang tagapagligtas. Na-recognize niya na yung si Jesus ang tagapagligtas, ang magpapalaya sa Jerusalem. At sa buhay po ni Ana, makikita po natin sa kanyang buhay yung karakter na kung saan inilaan talaga ang kanyang buhay sa Diyos. And I pray, ganun din po tayo, na ilaan natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Unang karakter po, unang point, unang karakter ng isang devoted sa Diyos, ang sabi, with undivided devotion. Sabi po ito, she never left the temple. Ano po sabi? She never left the temple. Sa Tagalog, hindi siya umalis ng templo. Grabe yung devotion na yun, ano? Paano kaya yun? Grabe, ano? For how many years? Kung 21 less 84, 63. 63 years siya nasa templo kasi sabi, hindi umalis ng templo. Ganon po kadiboto yung devotion ni Ana. Pero yung balo siya. Pero sa halip sa 21 years old siya, sa iba-iba'y naghahanap na ng mapapakasawang iba. Tama? Bata pa eh. But she chose to be in the temple in the presence of God. Inilaan niya ang kanyang buhay sa Diyos. Hindi siya umalis ng templo. At siya'y nanatiling naghihintay. Kung sa ating po, hindi naman panatatin yung pinagpe-pray ko, ay hindi na muna ako sisimba. Bawal ko na-discourage. Hindi na muna. Ako hindi muna aatin ng life group. Ako hindi muna aatin ng practice. Hindi muna ako maghahandog ng
ay hindi naman nasagot ang Lord katagal. Di ka ho, pero po si Ana, for 64 years, pero yung iba po, ibang theologians ang sabi, 84 years siyang balo, plus 21, di 106, napakatanda niya na. Pero grabe, nasa templo, sumasamba sa Diyos, nananalangin, naglilingkod sa Diyos. Sino po itong 84 years old na? Wala pa. Ayan, wala pa po. Ay, grabe, tapos tayo. Pag may nasakit-sakit na kaunti, hindi naman na. Sasakitin ko na ulit. Si Ana po, 84 years. Grabe. Ay, magdirin na po natin sa mga 84 years old na. Ano? Matandang-matanda na siya. Pero nandun pa rin siya sa templo naglilingkod sa Diyos. Ang buhay na ilaan sa Diyos, hindi po ito kayang baguhin ng sitwasyon o i-shape ng sitwasyon. Siya man ay lonely, hindi yun ang kanyang tinignan, ako'y walang asawa, hindi po nabanggit na may anak siya. Pero siya'y nanatiling inilaan ang kanyang buhay sa Diyos. Amen? O pangalawa po, ang una po, a life devoted to God ay may buong puso ng debosyon, hindi nahahati anuman ang sitwasyon ng buhay. O may pagsubok man, sige. Sabi nga po doon sa amin doon sa discipleship o sa mentoring ay sulong ang yuryo kahit basa ang bunot. Ibig sabihin, sige kahit anong sitwasyon, maglilingkod sa Diyos, magpapatuloy kahit merong shaking, kahit merong pinagdadaan ng financial problem, kahit broken, nagpapatuloy. Kahit hindi pa sinasagot ng Diyos ang panalangin. Tama ka po? Yan. Pangalawa, a life devoted to God, it characterizes faithfulness to God, may katapatan sa Diyos. Ang sabi po dito, she never left the temple, day and night, she worshiped God. Kailan daw siya nag-worship? Day and night. Sino po dito day and night siya nag-worship sa Lord? Yung pag-isip na pag-isip, umaawit na sa Diyos, nagpupuri sa Panginoon. Amen nga. Pag tayo ng ating buhay nakalaan sa Diyos, tayo agad ay may pagpupuri, pagmulat pa lang ng mata. Lord, purihin ang iyong dakilang pangalan. Great is thy faithfulness, O Lord. They are new every morning. Ay, going on. Sisimulan na. Amen ka po? Kung tayo po ilaan natin ang ating buhay para sa Panginoon, si Ana po'y matanda na at yung kanyang existence talaga pong kanyang ibinigay sa Diyos. Anong sabi? Day and night, she worshiped God. Sabi po, turn your delay into devotion. Amen ka po? And turn your waiting into worship. Habang tayo nag-iintay sa katugunan ng Diyos, tayo ay sumamba sa Kanya. Amen ka ho? O ulit na. Ayusin sa amin, hindi na inip. Grabe po. 84 years Sino mo dito ang panalangin ay hindi pa sinasagot ng Lord? Ha? Marami po tayong panalangin na hindi pa sinasagot ng Lord. Tulangan po natin si Ana. Yung ating paghihintay sa katugunan, instead na tayo magmumok, tayo ay magpuri. Amen ka? Kaysa tayo mag-murmur, ang gawin natin, kumanta tayo sa Lord. Amen ka ho? At dyan sa panahon niya ng waiting sa daming temptation,
nagpupuri, sumasamba sa Diyos, may nangyayari. Amen ka po? Minsan po itong last month, kami po yung nasa bangko, napaka-imposible po yung aming lakad doon sa bangko. Talagang nothing. Doon sa requirements po talaga wala kaming may iharap. Doon sa bangko sa requirements na kinukuha namin. Sabi ko, Lord, wala naman akong dalay, kundi ikaw. Alam niyo na po yung ginawa ko, habang inaayos, nag-pick up po ako doon, habang inaayos, alam niyo po, ako po yung nagpupuri sa Panginoon. Yung cellphone ko po sa notes, yung kinakanta ko, yung inachantan ko po, at ako'y nagpupuri sa Panginoon. Sabi ko, while I'm waiting, I will worship God because I know from nothing it will have something because God is going to do something great. Amen? So sabihin tayo, bakit na mo? Magpuri ka na. Amen ka ho? Yung puso paghihintay, makakagawa kayo ng awit. Ako po'y nakagawa ng awit. As in, yung puso ko'y umaawit kahit hindi bumubuka ang aking bibig. Ako'y nag-praise and hallelujah to the Lamb of God. Ako po'y nakalikha ng awit one time habang ako po'y hinihintay. Sabi po dun sa awit, sa bawat pagsubok, ika'y kaagapay. Maraming mang problema, ikaw ang kalutasan. At kahit na minsa'y nadarapa, binabangon mo, sugat nawawala. Alam niyo po, ako'y naiyak at ako'y pinapalakas ng Lord. Habang yung awit na yun aking sinusulat. Alam niyo po yung way back, siguro po 17 years ago yung kantang yun. Ako po'y nasa Lebanon noong time na yun. At ako po ay maraming pinagdadaanan sa pamilya. At nag-wait po ako ng katugunan sa pananahin namin sa aking pamilya. Kasi po noong time, ang inay ko po ay nasa Kuwait. Siya po ay na-diagnose na breast cancer that time. At doon po ako sa kanya nagpapadala ng pera para po pangtustos ng kanyang chemotherapy at saka radiation. Tapos may dalawa po akong kapatid that time na nagkakabilihin po ang Diyos. Pag may nakikita kang hindi maganda, ang Lord ay mabuti. May magandang ginagawa ang Lord. May inaayos ang Lord. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Amen ka po? Dahil sa ating paghihintay, who knows that why we sa bago po ako mag-break ng fasting, isang awit po yung inilagay sa akin ng Panginoon. At habang ito yung inaawit ko, iyak lang ako ng iyak sa Lord. Ako po'y naiyak, ako po'y iyak na hindi ko maintindihan sa presence ng Lord para po ako'y nagsusumbong, pero iyak lang po ako ng iyak, pero ako'y nagpupuri sa Diyos. Hindi po ang Diyos. Amen? Ang tatlo pong karakteristik ng devoted to God, deep humility and submission. Ang sabi po sa kasunod na verse, yung sa verse na yun, she never left the temple day and night. She worshiped God, fasting and praying. Praise the Lord! Pag-inay, sino? Ayan ang inay. Dito nasa likod po. Aking asawa din nagpa-fasting. Mga fasting. Ayan. Nagpa-fasting. Alam niyo na po, grabe ang nagagawa po ng fasting. Amen nga. Nung una po, so ibig sabihin, 3 days a week, nagpa-fasting. Alam niyo kapag itinaging lifestyle niyo, at i-devote niyo sa Lord, may ginagawa ang Diyos. Amen nga ho, ay talaga pong pagkahoy, yung time ng fasting ko, tinatanong ko po yung pinapaalala sa akin ng Lord, ano yung request. Ano ang aking gagawin? Alam niyo po, kahit po sa malayo, natubunga po ang Lord. Ako po yung may kaibigan yung inaalagaan na sa New York siya. Yung po'y magsesentahan na sa aking mga prayer item. After po ako yung fasting, sasabihin ko, anak, kamusta ka? Salamat kasi free from COVID na kami. Kasi yung kanyang pamilya siya, yung dalawang niyang anak na COVID, ito lang, mga 2 weeks ago,
lang sa ating sarili yung pagpapasting. Alam niyo ba, it is a spiritual, ito po yung spiritual discipline na kung saan, ito po it cleanses our soul. Ito po yung panahon na yung ating katawan lupa ay ating pinapasupin. At anong ginagawa sa halip na nagpa-browse FB? Nakain ang ginagawa, nagbabasa ng tuwing siya ay nandoon at nagpa-prayer and fasting. Binibigay sa kanya ng Lord yung word at nabibisay niya kung ano ang nasa puso ng Diyos. Dahil ganun po, kapag tayo laging nasa presensya, tubugdan sa presensya ng Diyos, kahit yung katabi mo, na hindi mo naman alam ang dinadala, inilalagay ng Lord sa puso mo, ipapadalangin mo, iiiyak mo. Mission ng Diyos. Hindi po tayo papasin para sa ating sarili. And I believe, pag po tayo ay naglaan ng araw, yung pong katubunan ng panalangin ng Diyos ay sa atin. Bakit po sa ang karakter ng isang nagpa-fasting at nagpa-pray ay with deep humility and submission. Kasi they are telling to God, Lord, wala akong magagawa kung hindi ka ikilos. Yan ang pagpapakumbaba at nagpapasako kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Lubos na pagpapakumbaba at pagpapasako sa kalooban ng Diyos. Hindi po yun sa gusto natin. Kasi ang gusto natin, minsan ito ay nawawala po ito ng kabuluhan sa harapan ng Diyos dahil hindi yung kanyang kalooban. Ano yung isang testimony ni Sister Rochelle, hindi ko alam yung Sunday, ay naiwan niya, na-testify. Yung po kasing bahay at lupa na doon sa yung sinabi niya pinihan, no? Actually, yun po ay ang developer ay makunin na po yung kanyang babayagan ay hindi po yun hindi po yun nagka-problema, ayaw ibigay ang papel. I think 100,000 na ang una. Alam niyo po, umuwi siya para lang ayusin for 3 days. May pinilahan siya at ang sabi niya, pag pumila kami dito, iyak. Ang developer ay magkakaroon ng problema at ma-actionan. Alam niyo po, hindi po yun mangyari. Bakit? Sa tao nagtiwala. Pero kung sa Diyos po tayo nagtitiwala, ang Diyos ay gagawa ng paraan kahit imposible. Amen. Papalit natin ang Panginoon. At may ginamit po na kapatiran na kilala ang developer. Kaya po naayos at nakuha niya ulit yung bahay at yung Panginoon. Grabe si Lord. Kaya pagka yung plano natin, ay nako, pag hindi yan kalooban ng Panginoon, hindi yan ipoprosper ng Lord. Kasi alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. Ang alalaan natin, ano may maganda, gagawin ko rin. Pero kung hindi ka nag-ask, hindi ka tumubog sa presensya ng Panginoon, walang word of God na ikaw na pinanghahawakan, nako, sinasabi ko, mapoprostrate ka na. Amen ka po? Kaya pagtiwalaan mo, ikaw ay mag-ayuno, ikaw ay manalangin. Turn your pain into prayer and fasting. Ikaw ba ay broken ngayon? Mag-fasting ka. Ibigay mo yan sa Lord. Ano bang dalahin mo? Ibigay mo yan sa Lord. I-pour out mo ang iyong puso sa pamamagitan ng panalangin sa ating Panginoon. Amen ka po? Pang-apat, a devoted life to God is always thankful to God. Tingnan niyo po si Anna, that very same hour, she arrived and gave thanks to God. Nagpasalamat siya, hindi siya nagreklamo. For example, kahapon ang sitwasyon, hindi natuloy po isla. Amin ka? Sino nagreklamo instead of pasalamat sa Lord? Ha? Sa sitwasyon, yung response natin ay tinitignan ng Panginoon.
when she arrived, siya'y nagpasalamat sa Diyos. Bakit? Answer prayer siya. Nakita niya na ang tagapagligtas. Ibig sabihin, yung marami niyang pag-iyak, yung prayer niya para sa bansang Israel, na ang Panginoon ay dumating na. Kasi kahit baby pa nun si Jesus, alam niya sa puso niya, si Jesus yun. Kasi nasabi na ni Prophet Isaiah. Amen ka mo? So, be thankful. Ano man ang sitwasyon mo? Last week po patungkol sa pamilya ng sabi ng Gino, magpasalamat ka sa pamilya mo dahil yan ang kailangan mo. Kaya yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo. So ano man meron tayo, mga kapatid, ipagpapasalamat natin. Amen ka? Kung ano meron ka sa bahay, ipagpasalamat mo. Bakit? Kasi being thankful to God, ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay isang makapangyarihang espiritual na gawain na nagpapabago sa iyong focus mula kung ano ang kulang patungo sa pagpapanang meron ka. Kapag nagpapasalamat na, Lord, alam ko parating na ang hinihintay kong trabaho. Hindi yung walong dukat ka doon sa wala ka pang trabaho. Wala ka pang ganito. Wala pang school supply ang mga anak ko. Wala pang pagbayad sa mga bill. Huwag ka doon pumokos ulit. Magpasalamat ka na sa Diyos kasi ito yung mag-aalis ng tingin mo doon sa wala ka at ipagpapasalamat mo kung ano ang meron ka. Naman nga. Kaya maging mapagpasalamat tayo. Ito ay nagbibigay pag tayo nagsimula na magpasalamat. Yung iyong relasyon sa Diyos ay lumalalim, nagkakaroon ka ng kapayapaan at nawawala ang iyong anxiety. Yung iyong pag-worry, mawawala yan kapag nagsimula ka magtiwala at magpasalamat sa Diyos sa anong sitwasyon na meron ka. Huwag kang pumukos doon sa wala. Ipukos mo yung sarili mo. Lord, alam kong mabuti ka. Salamat. May nakakain pa kami. 5 beses pa nga eh. Salamat, may bubungan pa kami. Kami nakakatulog ng mahimbing. Tama na, malakas ka. Walang sakit. Ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Hindi yung wala. Huwag mong hanapin yung wala dahil malulungkot ka. Pero ipagpasalamat mo ka sa Panginoon kung anong meron ka. Dahil doon ka bibigyan ng kapayapaan ng Diyos at lalong lalalim ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Turn your grumbling into gratitude. Sabi naging magreklamo sa Diyos. Lord, bakit naman yung iba hindi naman naglilingkod? Tingnan ang nagana na ganito, ganyan. No. Lord, salamat. Ako'y malakas. Ako'y protektado. Hindi ka nagpapabaya. Hindi ka nagkukulang. Sinusustin mo ang pangailangan. Amen ba? Salamat sa aking asawa. Salamat sa aking mga anak. Ipagpasalamat natin kung anong meron tayo dahil doon malulugod ang Diyos. Amen. Panglima po ay purposeful aging. Yan. Yung pagtanda na may layunin. Minsan po, katulad mo niya, maganda na siya. Pero yung purpose ng buhay niya, sinerve niya sa Diyos. Yung iba, pag matanda na ayaw nang humayo.
kaya mong i-share na si Jesus ang tagapagligtas ng buhay mo. Kamay nga, palapit po natin ating Diyos. Maging bata ka o ikaw man ay nasa senior age na, nasa ending man ikaw ng life mo, iserve mo ang purpose mo. Ang tanong, alam mo ba ang purpose mo? Kasi, pwede po mag-miss natin kung ano ba talaga ang purpose mo, kung bakit nandito ka sa church, kung bakit ibinigyan ng Panginoon ng kaligtasan, ano bang purpose mo? Ang isa pong ina-admire ko, na tao, na mananayin, ang pinapaalala po sa akin ng Lord, habang ito bilang yung pinag-aaralan ay si Inay Mili. Siya po ay for the glory of God. Maaga ho siya din tuwing linggo. Iba'y tulog pa, nananalangin na. Ibig sabihin, hindi niya tinitingnan. Hindi ko matagal na dito. May 2019 pa lang. Dumating po ako sa church na ito. Pero, yung testimony niya, na lagi siyang maaga, nananalangin din hanggang ngayon ang ginagawa pa rin ngayon. Purihin mo ang Panginoon. Ibig sabihin, she served her purpose. Ikaw kapatid, bata ka pa naman. Ni ayaw mong humayo. Ni ayaw mong abutin yung mga nangangailangan. Ay, Sunday service pa nga lang, tinatamad ka. Ang iyong pagtidad, yung ating dapat may development, dapat pataas, hindi yung paurong. Si Ana po hindi paurong. She served her purpose in her life. At yung purpose ng Lord sa kanya, manalangin, mag-ayuno, sumamba sa Diyos, ang ibahagi na ang manunubos ay dumating na. Dapat ganun. Hindi mo sasayangin ang iyong oras sa walang kabuluhan. At pag matanda ka na, Lord, pagalingin mo lang ako, ako'y maglilingkod na ulit. Pero masayang na yung panahon na wala ka namang ginagawa sa inyo. Kahit po yung matatanda na, kaya nyo pumunta sa kapitbahay, hindi nyo kakwentuhan doon. Kapwa matanda, alam mo si Jesus, siya ang ating pinapagligtas. Yung kwentuhan na lang, hindi nyo kailangan na marami kayong alam na verse. Yung inyong naranasan kay Kristo bilang banal ng palataya, ito yung ibahagi mo. Amen niyo. Sa mga kabataan, siyempre sa mga kapwa-kabataan kayo mag-share. Tama na ho. Sa mga nanay, yung kapwa niyo nanay. Amen ka po? Sa mga ina ng tahanan. Saling tayo magmamaritis, ha? Ang ating pagkwentuhan ay ang ating Panginoon. Tama ka po? Serve your purpose. Huwag mong sayangin ang panahon na hindi malakas pa na kaya kang paggamitin ng Panginoon dahil kahit ganyan ka, kaya kang gamitin ng Diyos. Amen ka? The serve our purpose. May layunin po ang Diyos sa bawat isa. Pero she witnessed for Christ. At ang sabi po, siya yung kauna-unahan na naging evangelist on that time. Nag-evangelize siya. Ayan, nandiyan ang Messiah si Jesus Christ. Amen ka ho? Kaya may kayo pa po tayong gawin. Amen ka ho? Huwag yung ikaw ipaawa ako naman mahina na ako na may gamit. Ang magkakawa ko. Dahil magpatawata. They turn your pity into purpose. Yung iyong self-pity, turn it. Ano ba ang layo ng Diyos? Bakit ako hindi pa kinukuha ng Lord? Bakit ako malakas pa? Bakit itong meron ako, ito yung ginagamit ng Lord? Tingnan mo ano ba yung purpose ng Lord sa buhay mo. Huwag mong sayangin dahil malipas ang panahon. Amen ka po? Yan. Punta po tayo sa conclusion. Praise the Lord. Ito po,
gawa ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, a lasting legacy of faithfulness. Ito po'y magiging legacy ng buhay mo, yung iyong katapatan na kahit wala ka na, ay sa tapat naman yan. Lagi naman yung nahayo. Di naman ay kahit anong problema, hindi mo yan mapapataho o hindi mo siya mapipigil. Kahit naulan, kahit nabagyo, ang iyong katapatan, ito ay pwede mong pamana sa susunod na henerasyon. It will be a lasting legacy. Si Ana po, walang pinanggit na na, pero until now, sinasabi niya ang kanyang buhay, ang kanyang katapatan sa Diyos. Pangalatlo, overcoming loneliness and bitterness. Kapag ang buhay mo'y nakatibok sa Lord, nakapokus ka sa Panginoon, hindi sa mga naranasan mo o sa sitwasyon na meron ka, ang sabi ito, ma-overcome mo loneliness and bitterness. Bakit? Sabi mo nga kanina, pag nakapokus sa Diyos, doon kasi nakapokus sa meron ka, hindi yung sa wala ka. Hindi yung, alam mo kasama. Grabe si Ana Tiporis. Nag-iisa. Pero she overcome loneliness, even bitterness. Bakit? Nasa presensya siya ng Diyos lagi. Pang-apat po, the privilege of becoming a messenger of hope. Kapag ikaw, inilaan mo ang iyong buhay, ito'y pribilehiyo na hindi magiging daan ng pag-asa ng iba. Amen ka po? Baka po tayo nakakalita ng parang anak, kailangan ng kapatid mo ng taina para siya ay maibsan sa kanyang nararamdaman. At hindi mo kapag may isang nakikinig at yung problema na ibigay sa iyo, na ipanalangin mo, hindi mo naging daan ka ng pag-asa at pag-ibig ng ating Panginoon. Tama na po? So ito yung pribilehiyo. Kapag lagi ka nasa presensya ng Diyos, ikaw ay naglalaan ng oras sa Panginoon, ramdam mo ang tibukin ng puso ng Diyos. Alam mo kapag ang Diyos ay hindi nalulugod sa ginagawa mo, alam mo kapag ang Diyos ay may sinasabi sa iyong gawin mo. Alam niyo ba? Pang-lima, na reward sa atin kapag tayo ay naglaan ng ating buhay, answered prayers and blessings. Amen ka ba? Yan po yung bonus. Tumangin na sa presensya ng Lord at nararamdaman mo yung kanyang pagyakap, yung kanyang pag-ibig, ang kanyang salita ay nangungusap sa iyo. Ay di ka po yun ay yaman mo na. Amen ka ha? Ayaw mas mo yung answered prayer ka pa. Nang ikaw ay kapatid na nalangin, sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. At ika'y pinagpapala. Amen ka ba? Pang-anim, freedom to serve God without distraction. Kapag ikaw ay nakalaan ng iyong buhay sa Diyos, kahit anong hadlang, kahit anong persecution sa iyo, kahit anong bato sa iyo, hindi mo yung papansinin. Bakit? Alam mo ang Diyos na iyong pinaglilingkod at kilala mo siya. Amen na ba? You know you're standing before God. Bakit? Kasi sabi ko nga po, kapag tayo'y nasa presensya natin ng Diyos, we are devoting ourselves to God, you can feel the heartbeat of God. Alam niyo po? Yan. Your testing will turn into testimony that serve as legacy for His glory. Kapatid, ang iyong pinagdadaanan, yan ay magiging testimony sa maraming tao for His glory. Kaya, patuloy kang maglaan ng iyong panahon sa ating Panginoon kasi ang gusto ng Diyos, ilaan natin, i-dedicate natin ang ating buhay sa Kanya lang. Amen? Yan. Allah
Tagalog na. Yan. Ang buhay na inilaan sa Diyos ay buhay na lubos ng kapaki-pakinabang. Ang buhay na inilaan sa ibang bagay, gaano man ito katangal, ay buhay na nauuwi lamang sa pagkasaya. Bakit? You don't serve God. You don't serve your purpose. Ano mong yaman o ang iyong kaluluwa ay mapupunta doon sa impyerno. Ang sabi po sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Amen ka po? So let us be devoted to God. At sa umaga po ito, ang nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, patuloy na magtiwala, maging tapat sa Kanya. Ay ba'y tumayo? At habang inaawit po natin ang awitin ito, tayo po'y malaya makipag-usap sa Diyos. Huwag niyo pong hindahin ng inyong katabi. Kung kayo po'y pinagdadaanan, habang kayo umaaway sa Diyos, i-pour out niyo po ang inyong puso. Anong laman niyan? Yan ba'y pagpapasalamat? Yan ba'y pagpupuri? Yan ba ay nais ng kagalingan? Maranasan po natin ang inner healing sa umaga nito. Habang hinihingi natin sa Diyos na ang ating buhay ay patuloy na maging laan para sa Kanya at sa Kanya lamang. Sige po, tayo makipag-usap sa Panginoon ngayong umaga nito. Doon sa mga napapagalat na bibigatan, na sabi ng Diyos, pagpapahilahin kita. Ano mang iyong mga worries, ano mang anxieties na meron ka ngayon, ano mang alalahanin na meron ka kapatid, ngayong umagang ito, nakikinig ang Diyos sa puso mo. Come on. Hallelujah, Jesus. Isipan
Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko makabalik. Sa piling sa Panginoon aking buhay. Ikaw ang aking buhay. Wala nang iba, O Diyos. At pag-asang sige, labas mo na sa puso mo sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ikaw lang. Ako ay hinlang. Tamis na iyong pag-ibig. Tamis na iyong pag-ibig. Nung daray namin. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ikaw makabalik. Sama sa piling ng aking buhay. Ikaw ang aking buhay. Ang pag-asang tunay. Sa piling mo, sa piling mo, Panginoon, ako ay hinlang. Tamis ng iyong pag-ibig. Oh, hallelujah! Ito ba ang love? Tamis ng love, Holy Spirit. Your body's praise to God. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalik. Kapatid ko ng tumitiagdan, hindi mo na ibibigay na sa puso mo sa Panginoon. Sabihin mo ikaw naman, ikaw naman ako. Ang pag-asa, ang buhay mo. Sa piling mo, Panginoon, ako ay hinlang. Hallelujah! Tamis ng iyong pag-ibig. Nagmamahal namin. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalik. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalik. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalik. Jesus. Panginoon, sa umagang ito, salamat sapagkat kinatagpo mo kami kung anong meron kami, O Diyos. Kami magpasalamang, mag-ayuno at manalangin, O Diyos. Isang namin ang aming purpose, O God, kung bakit kami nabubuhay. At salamat sa umagang ito, Panginoon, that you give us the desire na laging manatili sa iyong presensya. Lord, salamat dahil alam po namin na habang kami naghihintay, that's the place where we meet you, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa mga broken, sa mga sugatan, nagdideklara po, O Diyos, ng inner healing at ang iyong pagyakap ay maranasan ng iyong mga anak ngayong umagang ito. Let that bitterness ay mawala
puso, anumang anxiety, anumang depression in the name of Jesus, and let the Lord, the Holy Spirit, embrace them right now. Make them whole again, O God. Make their broken hearts, O God. At sa sino may sakit karamdaman sa umagang ito, nagtitignan ka ako ng kagalingan. In the name of Jesus. Nagtitignan din ako ng kalayaan sa anumang kapos ng kaaway, anumang bisyo. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. Nagtitiglara ako ng puso. Pusong sumusunod at nagpapasakop sa iyong kalooban, Panginoon. Pusong mapagpasalamat. Puso na hinahanap ang iyong kalooban. Puso na nagbibigay ng pagsamba. Puso na mamagitan sa ibang tao. Puso na nais magpahayag ng iyong kabutihan at ng iyong kaligtasan. Puso that is preserved for your glory, Panginoon. Lord, alam mo ang pangangailangan ng iyong mga anak ngayong umagang ito. Everyone, O God, na nangangailangan, O Diyos, ng promotion. I declare that promotion be upon him. In the name of Jesus. So walang trabaho, I declare ang trabaho na mumula sa iyo. In the name of Jesus. Nagtitignan ako ng kalayaan in any addiction. In the name of Jesus. Nagtitignan ako ng pagkakaisa at pag-ibig sa mag-asawa right now. I declare the love of Jesus sa mga mag-asawa nandito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare your power sa buhay namin, Panginoon. I declare breakthrough financially, spiritually, emotionally, intellectually, in the name of Jesus. Lord, sinasaway ko po ang division sa bawat pamilya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At nagtitignan kami, Panginoon, ng matagumpay na buhay na kasama ka sa aming pamilya, Panginoon. Lord, salamat. Lahat ng meron kami, pinagpapasalamat namin ngayon, Lord. Pinagpapasalamat namin na anong meron kami. Dahil ikaw ang pinagkagaling ng lahat ng ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. Lord, salamat. You are filling our hearts with your love. Salamat sa pag-ibig at pagkalinga mo ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat at isang pribilehiyo na naging maging mensahero ng iyong salita sa ibang tao. At maraming salamat, Ama, sa pamilya na meron po kami, Panginoon.